Alright, mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Alam na po ninyo kung ano ang pag-uusapan natin. Opo, syempre, yung pinaka-headline sa ngayon, big story, yung tungkol sa naudlot sana na Quadcom hearing today na ikinancel the other day, kaya lang medyo dinidare sila ng kampo ng Duterte kaya itinuloy na lang. Kasi siyempre pag hindi nila tinuloy, mamaya mga tuwira na naman yun na noon anya nang nakaredy kami, kinancel ninyo. Kaya itinuloy na lang. At saka para na rin po pabulaanan nitong sinasabi ng ilan ng mga DDS at saka yung hindi naman DDS pero hindi na-appreciate yung ginagawa nitong Quadcom. Na kesyo naduwag daw, naduwag. O ayan, duwag ba yan? Ayan, tinuloy oh. Pero mga kababayan, ang tatalakayin ko po sa inyo sa ngayon ay yung mga napansin ko, yung mga observations ko dito sa nangyari dito sa Quadcom. Marami po akong napansin, isa-isahin po natin. Unang kapansin-pansin, ewan ko kung napansin ng iba. Una ay yung seating arrangement. Yung mga resource persons po, syempre isang hilera yun pero my God naman, sino po kaya ang namahala ng seating arrangement? Kasi bakit naman pinagtabi itong si Senator Laila de Lima at saka si Digong Duterte? Hindi ako makapaniwala dito sa na ito sa seating arrangement na para bang nanguudyok, nag-iintriga, nagwi-wish ba sila na magkaroon ng aksyon? Kasi alam nyo, napansin ko, natural, ikaw, kahit na kayo man po ang lumagay sa kalagayan ni Laila de Lima, hindi bali na si Duterte ang balat naman nun matibay yun walang pakialam yun walang feeling yun. Pero si Laila de Lima, alam po natin na naging biktima ni Duterte at talagang mainit ang dugo sa isa't isa. Bakit nyo naman pinagtabi? Kahit man lang sana isa, nilagyan nyo ng palaman, sandwich. May alternate man sana kahit isa. Marami naman yung bisita doon. Bakit naman pinagtabi? Alam nyo, napansin ko, itong pinakahuling, bago ko sinara yung panunood ko, kasi pinanood ko mula umaga napagod na ako Biruin mo naman hanggang, actually na high blood po ako Sabihin ko kung bakit. Pero tapusin ko muna po itong napansin ko dito sa kay Laila de Lima. Na nitong huli nga po, late in the afternoon, na nag-request siya pagkatapos ng interpolate ni Rog Rodriguez, yung batang young gun, ay nag-request si de Lima ng magsalita siya. Tawag dito, follow up doon sa interpolation ni Rods Gutierrez at saka ni Attorney Luis Tro. So nagsalita siyang gano'n na talagang galit siya. Galit siya talaga kay Duterte, masama ang loob niya. Marami siyang mga sinabi na yung tungkol nga doon sa inimbestigahan niyang war on drugs sa Davao noong araw. At pagkatapos niyang magsalita, kitang-kita po sa camera na inambahan ng suntok ni Duterte. Siguro nabuwisit si Duterte doon sa mga ipinahayag ni de Lima. Kitang-kita sa camera, ewan ko kung may nakapansin. Parang napansin nyo ng mga ibang bisita doon ng mga ibang congressmen, kitang-kita. Although hindi naman siyempre niya itutuloy, pero ang pangit nun Babae yon, aambahan ng suntok ganyan Nakita ko na
Sinaway pa nga siya nung katabi niya, yung abogado niya. Sinaway siya. Yun po ang ibig ko sabihin na kung bakit hindi po dapat na pinagtabi yung dalawa. Mainit yung dalawa eh. Ano ba naman kayo dyan sa Congress? Sino ba ang namahala dyan sa sitting arrangement na yan? So isa po yun sa napansin ko. Actually marami pong kailangang pag-usapan tungkol dun sa naganap na hearing. Hindi po natin matatalakay sa isang upuan. Kaya bali magkakaroon po tayo ng ng series of vlogs tungkol diyan sa mga observations na 'yan. Ang isang naobserbahan ko yung pamumuno, yung pagpipreside po ni Ace Barbers sa umpisa, sinikap niya na maging matatag, maging matibay. Nung umpisa nga po di ba panay ang anong tawag doon, yung recess? Yung 1 minute recess, pause, nalimutan ko yung term, ano ba yun? Kasi nga suspension, 1 minute suspension, 2 minute suspension, kasi nga nagkakainitan Tsaka itong si Duterte talaga hindi sumusunod. Nung umpisa po, sa pag-uumpisa, siguro ko siyempre na-advisean siya ng mga kasama niya, mga lawyers niya na iwasan ang magmura, iwasan na maging brute. At sinikap naman po ni Duterte na maging mahinahon. Pero talagang depende po kasi sa kung sino yung nag-interpolate. Nagiging magalang siya, pero may mga talagang nagiging bastos siya. So, yun ang napansin ko na tuwing magkakaroon ng 2 minute or 1 minute suspension at pag magre-resume, sumasakit po yung ulo. Stress na stress itong si Ace Barbers. Dahil parang hirap siya na i-manage yung hearing na yon. Dahil napakahirap pong pakisamahan itong ni Duterte. Napakahirap niyang, yung balansihin. Nandoon na, kahit na nga po si Duterte na magiging magalang siya, na iiwasan niya yung mga pangit na actions, pero hindi talaga po na nawawala lumalabas at lumalabas. Ngayon, itong mga congressmen, talagang sinikap nila na maging mahinahon. As in, na kumbaga, kahit na hindi na po katanggap-tanggap, hindi na kapase-pasensya yung ginagawa ni Duterte, sinisikap pa rin nila na yung magpakahinahon. Tingnan nyo kahit itong si Abante, si Congressman Abante na tapang niya pagdating sa ibang mga resource persons. Pero dito, natuto siyang maging sobrang hinahon, napaka-gentle, para siyang nakikipag-usap sa isang bata, na nagiging patawa pa siya. At nakuha niya talagang mapakalma, hindi maging bastos itong si Duterte. Hindi sila nagkabastusan. So yun, actually naging maganda yung moment ni Congressman Abante with Duterte. Ang gandang-ganda na po sana nung naiset na momentum ni Abante. Kaso ang sumunod po na interpolator na si Franz Castro, biglang uminit na naman yung atmosphere. 'Di ba? Uminit bigla. Ang napapansin ko po kay Duterte, mainit siya. Mainit ang dugo niya sa sa Makabayan. Sa Makabayan Block. Kaya unang-una pa lang, kahit na nagbigay na yung yung Quadcom chairman
na ipinaliwanag yung rules, na nakiusap kay Duterte na wag sanang magmumura, yung bang mag-behave ng maayos. Magiging maayos naman sana eh. Pero, unang salvo pa lang, ay kasi yun na lang naging tradition eh, minority muna ang magsasalita. So yung nagsalita o nag-interpolate si Arlene Brosas. At alam naman natin, Gabriela kasi yan eh. Offensive ang style. Talagang ang ni Brosas offensive. Gera. Kaya uminit si Duterte. Doon nga nagkaroon ng maraming suspension eh. Isa pang may offensive language din kaagad itong si attorney Christy, ano ba yon yung sa ICC? Nagalimutan ko yung pangalan. Christina Conti. Nasaway nga siya ni Barbers eh. Kasi umpisa pa lang eh, kumbaga, introduction pa lang eh, may mga binabanggit na siya na mga pangit na salita. So, nasaway yun. Ang dami natin pag-usapan tungkol dyan sa mga observations ko doon sa Quadcom hearing na yon, na talagang patok yun ngayong araw na ito. Big news talaga. Dahil nga itong si Duterte na inaasahan na hindi pupunta ay talagang nagpunta. At yung kung sinasabi natin na inaasahan natin na magiging weak siya doon, hindi eh. Talagang talagang pinapapilan niya yung pagkabrusko niya. Na hindi siya takot, hindi siya natatakot, at talagang pinaninindigan niya yung mga salita niya. Consistent naman po siya sa mga sinabi niya na even yung mga statement niya doon sa Senate hearing, consistent naman eh. Akala ko, parang hindi naman po niya pinagsisihan yung mga confessions niya doon sa Senado eh. Yun at yun pa rin. Kahit na kumbaga doon sa Senate hearing, nagkaroon na doon ng malaking ebidensya laban sa kanya, especially yung ICC na nakamonitor. Akala natin hindi yung medyo maglalaylaw siya, babaguhin yung isa. Hindi eh. Yun pa rin. Marami siyang pinatay, mayroon siyang mga everything tungkol sa drug war. Ano pa yung isang naobserbahan ko doon? Isa pang naobserbahan ko na ang behavior ni Duterte ay depende sa kung sino yung nag-interpolate. Pagdating po kay Dan Fernandez, hindi siya naging brutal. Kasi ang style ni Dan Fernandez ay para siyang submissive eh. Binabalansi niya eh. Ibig sabihin, nag-adjust siya. Kagaya kay Benny Abante, nag-adjust. Hindi nila ginamitan ng offensive manner. Kaya, maayos yung naging pag-uusap. Kaso pagdating naman dito kaya napansin ko na talagang mainit ang dugo niya dito sa minority, sa makabayan. Lalo na nung ito na si Raul Manuel ang nagko-question sa kanya, talagang uminit siya na talagang halos magmura na naman po eh. Ewan ko kung napanood nyo ba, para doon po sa mga hindi nakapanood. Ang tingin ko po, kasi kapag ang nagtatanong sa kanya ay may edad, kagaya kay Benny Abante, may edad, pastor, at saka maayos yung pakikipag-usap, hindi offensive. Maayos po yung yung pagsasagot ni Duterte, magalang. Magalang siya. Pagdating naman dito kay isang medyo may edad din, si Johnny Pimentel, na isa ring malumanay at magalang din siya. Magalang siya, hindi siya, nag-uupo siya, as in,
maganda yung ano niya, makikipagpalitan niya. Pero pagdating dito kay yung do sa young gun, kay Rods Gutierrez, ay umandar na naman yung kanyang yung pangit na ugali eh. So ang tingin ko po kay Duterte, kapag yung mga medyo may edad, yung may edad, medyo may superiority, parang iginagalang din naman niya eh. Para sa kanya, natututo siyang gumalang, nirerespeto niya. Pero yung mga bata at babae na nagtatanong, kasi yun na napansin natin, lalo na yung nung si Franz Castro, ang nagkainitan talaga sila ng todo ni Franz Castro. Franz Castro, si Arlene Brosas, even si Luistro, na napakaayos ng pagtatanong, napakaayos, napaka-educated, abogado, medyo pinastos din niya eh. Kaso nga lang, hindi pinapansin ni Luistro. Hinahayaan lang niya magsagot ng kabastusan. Pero tuloy-tuloy lang siya magtanong. Tuloy-tuloy lang, hindi siya nagre-react. As in, tuloy lang siya. Hindi siya nagre-react. Nawawala na lang sa isip ni Duterte kasi isinusunod kaagad ni Luistro yung sunod niyang tanong. So, nawawala na na-outbalance na po si Duterte. So, ganon. Ang tingin ko po sa kanya, wala siyang respeto sa babae at sa bata pa. Yan ang napapansin ko sa kanya. Ang nire-respeto niya, binibigyan niya ng respeto, yung medyo mga may edad. Siguro na ano rin siya na, nagigilty rin siya na hindi kailangang bastusin yung may edad na eh. Pero yung babae, mga bata, kaya niyang, parang para sa kanya eh, walang karapatan yung mga babae at yung kabataan na questionin siya. Parang na napipitik yung niya eh, yung ego. Parang yung pride niya, parang natatapakan na bakit siya kinu-question ng isang bata at ng babae. Imagine si Luistro, ginanon niya. Hindi nga lang nalang umubra kasi hindi siya pinapansin eh. Hindi binigyan ng, kumbaga basta si Luistro tuloy lang sa pagtatanong. Ano pang napansin ko? Speaking of pitik, no? Pinitikan pa niya doon si PBBM Sa anong kuwan ba yun? Saang banda yun? Basta pumitik siya na yung pinag-uusapan kasi mga bangag. Meron nga niya tayong opisyal na tinatawag-tawag nila ng bangag. Alam nyo na kung sino yun. Wala naman tayo ibang pwedeng isipin kung di si PBBM dahil yun ang tinatawag nilang bangag. Piruin mo yun. Yung tao na wala naman doon, wala namang kinalaman doon, pinitik pa niya. Bastos. Now, ano pa ba yung ibang napansin ko doon? Hindi ko, sino pa ba? Hindi ko nilista eh. Yung mga, ang nakaano lang kasi sa akin yung talagang nagkaroon ng impact. Sino ba yung mga nagsalitaan na si Dan Fernandez? Si Paduano pala. Alam nyo si Paduano ang napansin ko, talagang wala siyang takot. Hindi siya takot na banggain si Duterte. Nung, sino ba yung binabastos niya noon? Si Raul Manuel yata. Kinul siya ni nag-point of order si Paduano At talagang galit si Paduano. Pairap-irap pa siyang ganyan Talagang niya si Duterte. Wala talaga sa takot. Bilib ako dito sa taong ito. So, ano naman ang naging reaction ni Duterte? Nagsorry siya. Sorry daw. Na nakikiri daw siya. So, ang gusto ko pong abangan dito,
Kasi siguro ko ewan ko lang kung itutuloy-tuloy nila ito hanggang madaling araw na naman, kasi nakakapagod yun eh. Ilagay natin ang sarili natin kay Duterte na bombarded by accusations sa isang upuan na ilang oras. Kaso, pag hindi nila tinapos yan ngayon, magdidemand na naman kasi yan na tapusin natin ngayon kasi ayaw na niyang bumalik pa. Sa dami po ng gustong magtanong eh. Maraming gustong magtanong. Ang gusto kong abangan dyan yung, kasi tapos na si Dan Fernandez, tapos na si Abante, si Luistro, tapos na, sila yung minority, tapos na. Ang magandang aabangan po dyan, yung si Paduano. Si Paduano at saka si Acop. Ewan ko lang kung paano tatratuhin ni Acop. Hindi naman basta si Acop, pero alam niyo naman natin na matikas yun eh. Pero ito talaga si Paduano. Hindi ko, yun ang kaabang-abang. Ay, yung isa pa po naman napansin ko doon, bukod sa itong si Ace Barbers na pinaka-chairman ng Quadcom, parang naging weak din siya dito eh. Nagmukha po siyang Coco Pimentel eh. Kasi parang siguro sinisikap din lang kasi niya na maging sibilisado, maging maayos. Na sa pagsisikap niyang yun, nagmukha siyang weak. To the point na yung mga ginagawa ni Pimentel doon sa Senado, nangyari din sa kanya. Ando na, pinagbibigyan niya si Duterte. Inanuhan pa, pwede naman yun na tinanong niya si Duterte kung gustong mag-break kasi para makapagpunta ng CR. Pero yun nga pa yung napansin ko po sa kanya, naging Coco Pimentel siya. Even yung mga ibang mga congressmen, yung sinasabi nila na hindi kami takot sa kanya. Sa totoo, ang tingin ko, may takot talaga sila. Kasi hindi po sila uobra eh. Hindi sila uobra sa tigas ng ulo. Sa tigas ni Duterte. Hindi sa natatakot sila dahil takot sila. Kundi, ayaw nilang mapulaan sila ng manunood na parang bababa sila sa level ni Duterte. Kaya nagpapakahinahon pilit. Nagpapaka-educated pilit dahil ayaw nilang patulan si Duterte sa mga pagbabastos o kung ano. Pinipilit nilang maging maayos, maging magalang, na nagmumukha tuloy na weak. Pero siyempre, maunawaan natin dahil gusto lang naman nila na maging, kasi si Duterte po talagang walang pakialam eh. Wala siyang pakialam kung magkabastusan. Ngayon, kung hindi ka mag-iingat kung hindi ka mag-a-adjust, kay Duterte, makikitaan ka na pagkabastos din. Ganun. Wala siyang pake. Kasi nga, pinapapilan niya, tanggap niya, inaamin niya na bastos siya eh. Ngayon, ang napansin ko po doon, nung si Franz Castro po ang nag-interpolate, nagkakataasan sila ng boses, naiinsulto si Franz Castro, at tumatawag na si Franz, kasi nga bawal yung habang nagsasalita ka biglang sisingit ito wala nga siyang galang eh. Talagang pinakita niya po na wala siyang karespeto kay Franz Castro. Ngayon, ang nangyari po, kahit na dapat na pong i-call to order, wala pong kumikilos doon sa mga kasama niya, yung Quadcom, yung apat na chairman, kahit sa Paduano, wala kong kumibo sa kanila. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa nilang senyas kasi nakatutok lang yung camera dito kay Duterte at saka kay Castro. Walang camera nakatutok sa kanila. Pero very clear po na ilang ulit na tumawag ng point of order si Castro, wala man lang po
wala man lang tumulong sa kanya. Ano ba yan? Parang tingin ko pinabayaan nila si Castro eh. Pinabayaan nilang mag-isa na makipagbardagulan, makipagbakbakan kay Duterte. Kahit na kailangan na ng iput into order, wala. Parang yung nangyari kay Risa Hontiveros diyan sa Senado, na parang mag-isa lang si Risa na nakikipagbardagulan kay Duterte. Dito rin ganun din ang nangyari kay Franz Castro. Even doon sa yung Makabayan Black, si Arlene Brosas, si Cristina Conti, at saka si Raul Manuel, kapag nagreklamo si Duterte, sinasaway niya, binabara niya yung mga kasamahan niya na si Manuel, si Cristina Conti, si Arlene Brosas. Sinasaway niya. Parang kinakampihan niya si Duterte. Yun po ang napansin ko. Ang lalong worst po na nangyari nung si Franz Castro na ang nag-interpolate. Na tumatawag na siya ng Mr. Chair, point of order, pero wala. Pinabayaan lang nila si Castro. Yun po ang mga napansin ko, mga kababayan. So, ngayon, hindi pa po ito ang katapusan eh, kasi hindi pa lahat nagtatanong eh. Napagod na ako makinig. Ilang oras mula umaga hanggang ngayong gabi, yun ang pinapakinggan ko. Pinapanood. Kaya napagod na ako eh, tinigil ko na. I-resume ko na lang, siguro hindi na lang sa live ako makakapanood nito, kundi sa ibang ano. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Actually, sumakit ang ulo ko na ano ako, na para akong na high blood nung yung nangyayari sa ano eh, yung palitan nga po ng pag yung mabigat yung palitan nung yung sagutan ni Duterte at saka nung minority. At ang hindi ko talaga nagustuhan doon, yung aambahan ng suntok ni Duterte, si De Lima. Sana po huwag niyong pinagtatabi yan. Ano ba kayo dyan? So sige po mga kababayan, sa susunod po, yung iba naman po, aabangan ko itong yung iba pa, lalo na yung kay Paduano. Okay. Siguro bukas na po kasi panunuorin ko pa yan. Maraming salamat po sa panonood at kagaya ng dati ko pinapaalala na sumakit talaga yung ulo ko. Gumaan lang yung pakiramdam ko nung si Abante na yung natawa ako sa actually Abante, ang layo na dun sa dating behavior niya kapag iba ang kinu-question niya eh. So hanggang dito lang po mga kababayan, magandang gabi po at magkita-kita po tayong muli. Thank you for watching and peace.